Good day everyone, most especially to our professor in this course, MID 204, Modern Educational Programs and Theories, Dr. Mida L. Kadong, and I'm your presenter, Jimboy M. Mendoza. My assigned topic is all about behavioral science theory. Bago po tayo dadako sa ating talakayan, let me read first the objectives of my topic. Identify and explain the key theories of behavioral science. Understanding human behavior is essential for various fields. Behavioral science theories provide insights into decision-making and behavior change. Behavioral science theory encompasses a broad range of theories and concepts that explore human behavior, motivations, decision-making processes, and interactions within social contexts. What is behavioral science theory? Behavioral science is the study of human behavior and the factors that influence it. It encompasses a range of disciplines including psychology, sociology, and anthropology. In some points po, ang mga teorya sa mga behavioral science ay tumutulong sa atin na maunawaan kung paano at bakit gumagawa ang mga tao ng mga desisyon at kung paano sila kumikilos sa iba't ibang sitwasyon. Behaviorism, originating with figures like John B. Watson and B.F. Skinner, behaviorism focuses on observable behaviors that can be studied scientifically. It emphasizes the role of environmental stimuli and reinforcement in shaping behavior. We all know that behaviorism is a psychological approach that focuses on observable behaviors and how they are influenced by environmental stimuli without considering internal mental states. So madaling sabi po, ang behaviorismo, ang sentro ng pag-aaral ay ang panlabas na pag-uugali na maaaring obserbahan, sukatin at mahusay na kontrolin. Ito ay nagpapalagay na ang mga proseso ng pag-iisip at damdamin ay hindi kailangang unawain upang maunawahan ang pag-uugali ng tao. Understanding behavior unlocks the mysteries of the mind. At ngayon, ating alamin kung sino-sino nga ba sina John B. Watson at B.F. Skinner. Si John B. Watson ay isang kilalang Amerikanong psikolohista na kilala bilang tagapagtatag ng behaviorismo, isang pananaw sa psikolohiya na nagbibigay diin sa observable na ugali at mga salik sa kapaligiran bilang mga salik na nagtatakda ng ugali ng isang tao. Siya ay kilala rin sa kanyang controversial na eksperimento na tinatawag na Little Albert, kung saan pinaramdam niya ang takot sa isang batang bata sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang puting daga. At kasunod na nagpapalakas ng tunog na nakakatakot. Ang eksperimentong ito ay nagpapakita ng mga prinsipyo ng klasikal na kondisyon at nagkaroon ng malaking epekto sa larangan ng psikolohiya kahit may mga issues sa etika. Ang mga kontribusyon ni Watson ay nagbago ng direksyon ng psikolohiya noong maagang bahagi ng ika-20 siglo. At si B.F. Skinner naman was an influential American psychologist and behaviorist. He is known for his work on operant conditioning, a type of learning where behavior is modified by its consequences, whether reinforcement or punishment. Skinner introduced the concept of the Skinner box, a controlled environment for studying animal behavior, which allowed him to systematically study the principles of operant conditioning. Skinner's theories emphasize that behavior is shaped by its consequences and that understanding these principles can help predict and control behavior. His ideas have had a profound impact not only in psychology but also in fields such as education, animal training, and even technology in terms of designing systems that encourage or discourage certain behaviors. Next is the cognitive behavioral theory, combining elements of cognitive psychology and behavioral theories, or CBT. Cognitive behavioral therapy proposes that thoughts, feelings, and behaviors are interconnected and influence each other. It is widely used in psychotherapy.
Ang cognitive behavioral theory po ay isang psychological na teorya na nagpapaliwanag kung paano nakakaapekto ang ating mga pag-iisip at mga damdamin sa ating kilos at pakikipag-ugnayan sa iba. Ibig sabihin po, sa pamamagitan ng cognitive behavioral theory, tinuturuan tayo na maunawaan at baguhin ang mga negatibong pag-iisip at kilos na maaaring nakakaapekto sa ating kalagayan at pakiramdam. Ito ay ginagamit sa iba't ibang larangan ng psikolohiya at therapy upang tulungan ang mga individual na makamit ang mas malusog at mas mabuting pakikiramdam at pamumuhay. Halimbawa ng isang sitwasyon na maaaring ipaliwanag gamit ang cognitive behavioral theory ay ang isang tao na may malalim na takot sa paglalakad sa mga masisikip na lugar tulad ng mga tulay. Sa pamamagitan ng cognitive behavioral approach, ang therapist ay maaaring tumutok sa pag-unawa at pagbabago ng mga kaisipan ng tao ukol sa paglalakad sa mga masisikip na lugar. Una, ang therapist ay maaaring gabayan ang tao sa pagpapalit ng mga negatibong kaisipan tulad ng mawawalan ako ng hangin o mahuhulog ako sa mas positibong pananaw tulad ng kaya ko ito o nasa kontrol ko ang sitwasyon. Pangalawa, maaaring magkaroon ng behavioral intervention tulad ng gradual exposure therapy kung saan unti-unting ipapakita sa tao ang mga masisikip na lugar habang sila ay tinuturuan kung paano kontrolin ang kanilang pag-asa at takot. Sa madaling sabi po, ang cognitive behavioral theory ay naglalayong maunawaan kung paano nakakaapekto ang ating mga kaisipan at pananaw sa ating mga damdamin at pag-uugali. Ito'y nagtatampok ng koneksyon sa pagitan ng ating pag-iisip, mga damdamin at pagkilos at kung paano natin maaaring baguhin ang ating mga paniniwala at kagawian sa pamamagitan ng pagbabago sa ating mga kaisipan at reaksyon. Next theory is social learning theory, developed by Albert Bandura. This theory posits that people learn from observing others' behaviors, attitudes, and outcomes of those behaviors. It emphasizes the role of modeling and reinforcement. Sa ilalim ng social learning theory, ang pag-aaral ng pag-aasal ng isang tao ay hindi limitado lamang sa mga direkta at imidyetong karanasan, kundi nagpapakita rin kung paano ang mga tao ay natututo mula sa mga iba pang tao sa kanilang paligid. Ang teorya na ito ay tumutukoy sa mga mekanismo ng pag-aaral tulad ng pagmamasid sa mga modelo, paggaya ng mga kilos at pag-uugali at pagtanggap ng mga positibong at negatibong reinforcement na nagmula sa mga resulta ng mga kilos na ito. In short, ang social learning theory ay isang konsepto sa behavioral science na nagpapaliwanag kung paano natututo ang tao sa pamamagitan ng pagmamasid at pag-aaral ng mga ibang tao sa kanilang paligid. Ito ay nagbibigay diin sa impluensya ng mga modelo, mga guro, kapwa at mga karanasan sa paghubog ng ating mga pag-uugali at mga kasanayan. Next theory is Maslow's hierarchy of needs. Abraham Maslow proposed that human motivations can be understood through a hierarchical structure of needs, ranging from basic physiological needs to self-actualization. Sa madaling sabi, ang Maslow's hierarchy of needs ay isang konseptong naglalarawan ng mga pangunahing pangangailangan ng tao at kung paano ito nakaaapekto sa kanilang motibasyon at pag-unlad. Binubuo ito ng 5 antas ng pangangailangan mula sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tubig hanggang sa mga mas mataas na pangarap tulad ng pagpapalaga at pagkamalikhain. Narito ang 5 antas ng hierarchy of needs ni Maslow na dapat mapunan ng maayos bago magpatuloy ang tao sa mas mataas na antas. Una, physiological needs o pangunahing pangangailangan. Ito ay naglalarawan ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, tulog at iba pang biyaya ng katawan. Pangalawa, safety needs o kaligtasan. Ito ay kinabibilangan ng pangangailangan sa ligtas na tahanan, trabaho at iba pang seguridad na pangangailangan tulad ng pangangalaga sa sarili. Pangatlo, love and belongingness needs o pagmamahal at pakikipagkapwa. Ito ay kinabibilangan ng pagkakaroon ng mga kaibigan, pamilya at pakikisalamuha sa lipunan.
Pangapat, esteem needs. Ito ay tumutukoy sa pagpapahalaga sa sarili at sa pagkilala ng ibang tao sa atin. Kasama dito ang pagkilala sa ating mga kakayahan, tagumpay at pagkakaroon ng respeto mula sa iba. Ang panglima, self-actualization o pagkakamit sa sarili. Ang pagkaabot sa sarili kung saan natutupad natin ang ating pinakamataas na potensyal at mga layunin. Kasama na dito ang pagkakamit sa personal na pag-unlad, paglago sa kaisipan at pagtuklas ng mga makabuluhan at mataas na layunin sa buhay. Next theory is transactional analysis, developed by Eric Berne. This theory explores interpersonal interactions and communication styles, categorizing behaviors into parent, adult, and child states. Sa madaling sabi, ang transactional analysis ay isang teorya sa psychology na nagpapaliwanag kung paano nag-uugnayan at nakikipag-interact ang mga tao sa isa't isa. Ito'y tumutok sa pag-aaral ng mga transaksyon o mga palitan ng mensahe at pag-uugali sa pagitan ng mga individual. Layunin nito na maunawaan kung paano nagbabago at nahuhubog ang mga relasyon sa pamamagitan ng pagkilala sa mga pattern ng komunikasyon at kilos ng bawat isa. Ang transactional analysis ay may tatlong estado ng ego. First is parent o magulang. Ito ang estado ng ego kung saan ang mga saloobin at asal ay nagmumula mula sa karanasan ng mga magulang o mga nakakatandang autoridad. Maaaring ito ay positibo o nurturing parent. Ang nurturing parent ibig sabihin nagpagbibigay ng suporta o reassurance, pagmamahal at pag-aalaga. Negatibo o critical parent. Critical parent ibig sabihin nagpapakita ng mga aspeto ng pagiging mapanuri, mahigpit at kritisismo. Second is adult. Ito ang estado ng ego kung saan ang tao ay gumagamit ng pag-iisip na lohikal at objective. Ang mga transaksyon sa estado ng adult ay nagpapakita ng mga desisyon na batay sa katotohanan at impormasyon. Sa madaling sabi, ang adult po ay nagre-representa ng matinong pag-iisip sa pagpapasya at pakikipag-ugnayan ng isang tao. Third is child o bata. Ito ang estado ng ego kung saan ang tao ay nagpapakita ng mga kilos, damdamin at mga saloobin na parang bata. Sa madaling sabi, ang child ay isang bahagi ng isipan ng isang tao na nagre-representa ng mga emosyon at pag-uugali katulad ng isang bata. Ito ang aspeto ng pagkatao na nagpapakita ng mga reaksyon at damdamin na nakuha mula sa karanasan sa pagiging bata. Kabilang na ang mga reaksyon na nakasanayan mula sa mga magulang. Next theory is system theory. This theory views individuals as part of larger systems. Example, families, organizations, where behavior is influenced by interactions within those systems and the environment. Ibig sabihin nito po, ang isang sistema ay maaaring binubuo ng mga bahagi na konektado sa isa't isa at nagtataglay ng mga interaksyon na nagbibigay kahulugan sa kabuuan. Ang teoryang ito ay nagbibigay diin sa ideya na ang kabuuan ay higit pa sa simpleng pagsusuma ng mga bahagi nito. Halimbawa, ay ang isang urban transportation system. Sa bahagi ng sistema, napapaloob po dito ang transportation vehicles tulad ng bus, train, taxi, next passengers, roads and railways, traffic signals, transportation hub tulad ng bus station, train stations. And now let's see the interaction, kung paano nag-i-interact ang transportation vehicles, passengers, roads and railways, traffic signals, transportation hub. Sa kabuuan, ang urban transportation system ay higit pa sa simpleng pagkakasunod-sunod ng mga bahagi nito. Ito ay isang dynamic na sistema na patuloy na nagbabago depende sa mga faktor tulad ng panahon, demand ng pasahero, at mga technical na issue tulad ng maintenance ng mga sasakyan at kalsada. Sa ganitong halimbawa, makikita natin kung paano ang system theory ay nagbibigay diin sa mga interaksyon at koneksyon sa pagitan ng mga bahagi ng isang sistema upang maunawaan ang kabuuan at ang pagbabago nito sa paglipas ng panahon. Ito ay mahalaga sa pag-unawa sa komplikadong mga sistema sa lipunan, teknolohiya, ekonomiya at iba pang mga larangan. Next theory is
Self-determination. The self-determination theory focuses on intrinsic motivation and the three basic psychological needs: autonomy, competence, and relatedness. Fulfilling these needs leads to enhanced well-being and motivation. Ang self-determination ay ang kakayahan ng isang tao na kontrolin ang sariling buhay, magpasya ng kanyang mga layunin, at magkaroon ng otomiya sa kanyang mga kilos at desisyon. Ito ay may kaugnayan sa pagkakaroon ng internal motivation at pagtugon sa sariling kagustuhan at pangangailangan. Ang self-determination ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng kapangyarihan at kalayaan sa pagpili at pagpaplano ng mga layunin ng isang tao. Sa pamamagitan ng self-determination ay nagpapakita ang isang individual ay hindi lamang tinutukoy ang kanyang mga layunin at ambisyon, ngunit aktibo rin siyang kumikilos upang may sakatuparan ng mga ito batay sa kanyang sariling halaga at motibasyon. Sa madaling sabi, ang self-determination ay ang kakayahan ng isang tao na magpasya at kumilos ng independent batay sa kanilang sariling kagustuhan, hangarin at pagpapasya. Next theory is the theory of planned behavior. This theory suggests that attitudes, subjective norms, or perceived social pressure and perceived behavioral control or self-efficacy together predict behavioral intentions and subsequent behaviors. Ang theory of planned behavior ay isang teorya sa psikolohiya na nagpapaliwanag kung paano ang intensyon ng isang tao na gawin ang isang particular na pag-uugali ay nakakaapekto sa kanyang actual na pag-uugali. Ito ay sinusulong ni Isaac Edzin bilang isang pagpapalawak ng kanyang nauunang teorya ng reason action. Ayon sa theory of planned behavior, ang pangunahing determinante ng pag-uugali ng isang tao ay ang kanyang intensyon na gawin ito. Ang intensyon ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi. First, the attitude o ang pananaw. Tinutukoy po dito ang positibo o negatibong pagnanasa o saloobin ng isang tao tungkol sa pag-uugali. Second is the subjective norms o subjektibong mga norma. Ang pagpapahalaga ng isang tao sa mga opinion at mga inaasahan ng mga taong importante sa kanya, tulad ng pamilya, kaibigan o mga kasamahan sa trabaho hinggil sa pag-uugali na ito. Dito po, pinupokus dito ay yung pagbibigay ng suporta. Halimbawa po dito sa theory of plan ng isang senaryo, si Mark na may intensyon na magsimula ng regular na ehersisyo sa gym. Sa attitude, positibo si Mark sa paggawa ng ehersisyo dahil alam niya ang benepisyo nito sa kalusugan at kapaligiran. Third is perceived behavioral control o pinapaniwalaang kontrol sa pag-uugali. Tinutukoy dito ang pananaw ng isang tao sa kanyang sariling kakayahan na may sakatuparan ang pag-uugaling ito at ang mga controlling factor na maaaring makaapekto sa kanyang pagganap nito. Dito po, mas mahalaga po dito yung time management sa schedule ng iyong trabaho at yung extra activity na nagagawin mo. Sa subjective norms naman, ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay sumusuporta sa kanyang desisyon na nag-ehersisyo at pinupuri ang kanyang layunin na maging mas malusog. Sa perceived behavioral control o pinapaniwalang control sa pag-uugali, bagaman may mga araw na busy siya sa trabaho, naniniwala si Mark na may oras siya para mag-ehersisyo kung pagtutuunan niya ito ng pansin at pagpaplano. Ayun nga sa kasabihan, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Behavioral science theories offer valuable insights into human behavior and decision making. Understanding these theories can inform strategies for behavior change, decision making, and improving overall well-being. And that's all my report for this day. Thank you for watching and God bless us all.